nuknukan ng damot nga daw si Ate Isabel, pero si Loreline naman nakasama sa bahay. Madamot ba si Isabel? Ultimo sabon nga po, Daya, pero nakikita ko po, pinapairam po sa kanya. Oo. Binabayaran ko naman yun. Kahit Kasi sa nairam papairam, di sa madamot, di ba? Madalang lang yun. Hindi naman araw-araw. Sabihan mo madamot, eh, nagbibigay nga. Papairam sa'yo. Okay, sige. Ano nga ba ang katotohanan? Madamot ba talaga si Isabel o hindi? Yan ang kanina pa nating tinatanong. Ito malalaman na po natin. Diretso po, mula sa kanilang ina, narito po si Aling Loretta Santos. Pasok! Freeze! 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 Nanay Loretta, sinasabi po ng inyong mga anak na ito nga daw pong isang anak ninyong si Isabel ay madamot po. Oo, Madamot totoo po yun. ba? Totoo ho yun, Tiyang Ami. Okay. Masama ho ang loob ko dyan. Minsan lang ho akong lumapit sa kanya. Oh. Hindi pa niya halos ako bigyan. Ginugutom po ba niya kayo? Hindi na nga ho ako nag-aano sa kanya. Dito na lang ho sa anak kong isa eh. Alam ko naman na hindi niya ako bibigyan, kaya hindi ho ako lumapit na sa kanya. Oho. Maigi pa nga yung asawa niya eh. Binibigyan ako ng kape. Pag alam na nandun ako sa kanila, sa anak ko. Ah, so kahit kape, wala kang inaalok. Isabel, Minsan po. nanay mo na Oo, nagsasabi. salbahe ho yan. Binibigyan ko naman po kayo. Binibigyan mo, masama ang loob mo. Kaya bisa kayo ikakainin. Alam mo, Sasakunin na may lang sakit kayo. yung tatay mo, hindi mo man lang mabigyan kahit isang gamot. Wala nga akong yan eh. Magkano Nay, lang naman yung Nay, 3 paano piso? po? Nay, paano po kung walang iaabot? Hindi na nga ako makapunta Masama sa na bahay po? dahil Naglalabada lang eh. ako Tiyang Ami. Kaya ho, pagka kinapuso ako, Pero naunawaan po ba ninyo, Aling Loretta, na ang anak po ninyo ay may sarili ng pamilya at ang prioridad po niya ay ang kanya ng pamilya? nagbabakasakali lang ho ako Tiyang Ami. Opo. Dahil hindi naman ho ako makalapit dito sa dami rin ng anak. Pero naisip niyo rin po ba kaya, Aling Loretta, na baka po ang pinahahalagahan na ngayon ng anak po ninyong si Isabel ay ang buhay din ng kanyang mga anak? Alam ko ho yan Tiyang Ami. Opo. Kaya lang, konting... Naunawaan niyo rin po na baka nahihiya rin siya dun sa kanyang asawa. Kasi kanina lang po namin nalaman, narinig mula kay Loreline na may binubuhay pa palang iba yung kanyang mister. Tiyang Ami, konti lang naman ho ang hinihingi ko eh, kahit nga lang ho, 3 pisong gamot o pangkalahating kilong bigas. Pangkalahating araw lang ba? Pero hindi po, Napapaya wala pa po ako. siyang kinikitang pera na kanya. Inaasa lang po din niya sa hinihingi niya sa mister niya. Alam ko ho yun, nagbabaka sa akali lang ho ako dahil nga ho wala akong maano. O yun na nga po, pero hindi nga ho dapat nasabihan yung madamot siya at murahin niyo po siya kasi kung wala naman pong Wala na maibibigay. ho akong magawang Tiyang Ami, kaya ho maano ko sa kanya. Wala rin naman ho akong maasahan sa anak Pero ko. Aling Loretta, alam niyo rin naman po na bilang mga magulang, darating ang araw ng ating mga anak ay talagang mag-aasawa, magkakanya-kanyang pamilya. So dapat pinaghahandaan po natin yung ating pagtanda. Pag tayo nagkasakit, yung pang-araw-araw natin, hindi ho rin obligasyon ng ating mga anak na buhayin tayo. Ngayon, kung tutulungan po tayo, ay salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng mabait pong anak. Pero hindi po rin nila obligasyon na buhayin tayo. Pagka nga lang ho wala akong labada. Sa dami po ng anak po ninyo, bakit po lahat kailangan iasa kay Isabel? Hindi naman ho, nasa Ilocos ho yung isa. Ah, malayo. Isa ho, nasa Tarlac. Oho. Kaya ho, sa kanila lang ho ako nag-ano. So silang tatlo lang po yung inaasahan nyo? Hindi naman ho ako makalapit dito dahil nga ho sa dami ng anak Oo, niya. 6 nga. Kaya Totoo ho- rin naman. Kaya yun nga ho, sabi ko, nagbabaka sakali lang ho ako. Sabi nga niya, yung kanyang mister, may binubuhay pa hong 9 na tao. Eh paano po yun? Lahat kayo aasa kay Lindon? Hindi naman ho ako maasa kay Lindo, kundi yung konting ano lang naman. Hindi naman ho araw-araw na ako humihingi eh. O hindi naman pala daw araw-araw, Yun lang yung Isabel. pag wala na akong magawang paraan. Hindi mo ba kayang bigyan kahit na pang pamasahe? Hindi nung ano naman po binibigyan ko po sila kahit pa Bibigyan niya ho ako Kaya lang 10 wala na po piso, ako 20. Sama ka loob mo. Kaya lang, ibibili ko na lang ng bigas. Ilalakad ko na lang. Yun naman pala, binigyan naman po pala kayo ng 50, 20. Sa layo ng
sa layo ng pinuntahan Magkano po ko, ba dapat ang ibigay ni Isabel? kahit lang ho 20 pang kalahating kilo. Eh, pamasahe ho 8. Ang gawa ko, lalakarin ko na lang ho yung bagong silang hanggang Kamarin. Makabili lang ho ako ng bigas pag uwi ko. Pero kasi po, ang tandaan nyo na rin po para Kaya nga po nagpapakasangalan ko sa bagong sila na Oo. makuha siya naman. Kahit kanin lang tatlo kong kapatid na maliit. Siya kahit kanin lamig, di makapagbigay yan, ma'am eh. matapos po nating malaman na ang sama ng loob ng bawat isa po sa inyo, nais po namin talaga dito sa face-to-face na kayo ay mapayuhan, mapaliwanagan po para kahit paano, maayos po ito at matuldukan na po ito at talagang maisip na po ninyo kung sino ba ang may obligasyon sa kung sino at kung ano ba ang dapat nang gawin ng kung sino sa buhay nila at kung ano ang dapat iasa at hindi iasa. Sa palagay po namin, malaki ang maitutulong sa inyo ng trio tagapayo para maliwanagan po kayo sa problema niyong ito. Ang napakahalaga dyan na kahit wala pong perang may abot, siya may malasakit sa inyo at siya nagmamahal sa inyo. Sabi nga kung magagawa natin na wala tayong magiging kaalit sa buhay, magaan yun sa buhay. Attorney, matapos po ba yung naging counseling, nakita po ba o naramdaman ng ating mga bisita kung gaano kahalaga para sa atin dito sa face-to-face, lalo na yung mga pamilyang ganito na nagkakaproblema, na gusto po talaga natin ay yung magkaunawaan sila at huwag nang humantong pa sa magkakasuhan pa at magdedemandahan po. Kung ang mga lumalapit sa atin na mga kaso'y hinggil nga sa problema sa pamilya, ay talagang gagawin natin ang lahat ng ating magagawa upang malunasan ang kanilang problema. At ang naipayo ko nga sa kalagayan ng narito sa mga puti, sa kalagayan ni Annalyn, ni Arlene at ang kanilang ina na si Aling Loretta ay bagaman sabi ko sa kanila na ang pera ay pangangailangan upang matustusan at tayo'y mabuhay, subalit dapat din nating intindihin na hindi lamang pera ang kabuuan upang mabuhay ang tao, kundi ang ikatatatag ng isang pamilya at ang ikasusulong nito tungo sa tagumpay ay yung mahanap nila ang kapayapaan at pag-ibig sa kanilang mga puso. Yun lamang. Ang isang bagay din siguro, Doktora, na nais natin na maunawaan nila sa bawat isa ay yung kinakailangan talagang maging masipag tayo at yung kumbaga yung sariling kakayahan para talaga tayo ay mabuhay dahil tayo ang gumagawa ng ating buhay. Totoo yun, Chang eh. Kasi alam nyo, pag masipag ang isang tao, walang hindi nagagawa. Pag may oportunidad na ganito, dapat nandun tayo, nangunguna tayo. Nakakalimutan po kasi natin na baka dahil meron tayong mga anak, nandun na sila na lang. Ganun, hindi po. Ang ating mga anak, kaya po na nandyan yan, gagabayan, aalagaan. Hindi po sila ay ipinanganak nyo para magsilbi sa inyo at sabihin natin na sila ang bubuhay sa inyo. Yung pagtutulungan po, alam nyo, Nay, napakalaki ng inyong sabihin na natin role bilang isang ina dito na ang inyong mga anak ay pagkasundo-sunduin nyo. Medyo nabagabag po ako nung nagmura po kayo kanina dahil ang iniisip ko, kayo po, minura nyo. Dahil kung kayo po ay ako natatakot po ako talaga sa ganon. Dahil bilang isang ina, ako po ang dapat manguna para magkabati-bati ang aking mga anak. Ako ang mangunguna para kami ay magtulong-tulungan. At ako ang mangunguna para mabuo uli ang aking pamilya. Yun lang po. At Father, siguro nga talagang kailangan din ng konting gabay pa ni Mami Loretta dahil nga sa sinabing yun ni Doktora na nakakabagabag. Dahil alam naman natin sa panahon ngayon, ang demonyo talaga, ang gustong-gustong sinisira ay ang pamilya. At yun ang ayaw naman.